Alam niyo ba, sa, sa birthday ko, patatawanin ko kayo. Eh, kayo nang bahala kung di kayo matawa. Kasi, pampatalino yung ano eh, joke ko eh. Pag natawa kayo, matalino kayo. Hindi ba? Gusto ko, sa birthday ko, kayo patawanin ko. Kayo ang pasayain ko. Di ba? Baliktad, ano? Baliktad si babaeng, ano, ka-happy. Siya may birthday, gusto siya magpasaya, siya magpatawa, siya magpaligaya. Ganun talaga pag happy ang tao, di ba? Kaya abangan nyo. Kayo bahala kung di kayo matawa. Kaya gusto ko, ang comment nyo o ang reaction nyo, lagi nakanganga. Ganyan, nakanganga. Ganyan, nakanganga. Mas gusto ko pa yung nakanganga kayo kaysa yung heart ba? Pag ako'y nag-ano abangan nyo, magpapatawa ako. Pasensya na kayo sa joke ko. Pero yung joke ko na yun, makatotohanan. Oo, talaga, makatotohanan yun. Totoo, nangyayari. Real life, real talk, real life. Ano ba yun? Bahala na kayo, umintindi. Sa birthday ko, ano, hindi, alam nyo ba, hindi ako pala hingi na sa birthday, ng regalo, ng pag-birthday ko. Hindi ako na parang nahihiya o wala akong anong interest sa mag-expect ng regalo. Pero masaya rin ako kung may makaalala. Pero hindi ko ano, hindi ako hangad ng ganun o nag-expect o ano yun, interesado sa ganun. Alam nyo ba kung sinong gusto kong ano? May gusto rin ako eh. Alam nyo ba kung saan ako nangingi? Dapat alam nyo na yon. Hindi niyo pa ba ako kilala? Meron akong ano lang, isang hinihingan ng regalo pag birthday ko. Isang ano lang yun. Talagang yun lang inaasahan ko na gusto kong ano, hingan ng regalo. O kaya nag-expect ako ng regalo galing sa kanya. At saka doon ako humingi talaga. Alam niyo ba kung kanino? Uh, Sino ba may ano dyan, may gusto ng ano, yung mga material na bagay, yung mayaman, yung ano, yung pera, di ba? Yung karangyan, wala, lahat yan. Wala ako nun. Ang gusto ko lang, hingan talaga ang may-ari ng mundo. May-ari ng kaharian, hari ng ano, ng langit at lupa. Doon ako humingi kay Lord Jesus Christ. Alam niya yun. Hindi ba? Pero ngayon, talagang hihingi na ako. Kasi gusto ko rin na mapansin niya ako talaga. At saka regaluhan din niya ako. Regaluhan ako ni Sir Meta ng ano ba yan? Dashboard at saka professional mode. Oo. Kasi ang hinihingi niya sa akin yung blue badge. Ay, blue badge ba yan? Oo. Eh, magbabayad ka naman no monthly. Oh, ayoko man naman ng hingin. Ayoko namang ano, na gagastos pa ako ng ganun. Gastos din yung buwan-buwan. Ba't ako magbabayad ng ganun? Diba? Kuripot ba? Hindi! Ayoko ng kuripot. Hindi, inaano ko lang din na wag naman ako paggagastos ng ganun. Hindi nga ako gumagastos sa sarili ko ng ano eh. Kung ano-ano yung... Hindi, gusto ko lang kasi marigaluhan din ako ni Sir Meta kasi pagka meron ka nung kasi pinapakalat niya yung mga upload mo, yung mga content mo, yung mga kipinos mo o sa Facebook o Reels. Gusto ko rin kasi na maikalat sa ano, iba-ibang lugar, sa iba-ibang tao, sa mundo kasi sinisingit ko talaga yung kabutihan ni Lord sa aking mga nire-reels o mga kwento. Di ba sinisingit-singit ko yung tungkol kay Lord tulad yan.
Sa kanya ako humingi una, hindi sa tao. Pag birthday ko, na regalo, di ba? Maganda yon, palaasa tayo sa Diyos. Maganda naman pakinggan yung palaasa sa Diyos kaysa palaasa sa tao. Dahil alam nyo ba, galit si Lord sa palaasa sa tao, sa nagtitiwala sa tao. Nasa ano yon, nasa Bible. Sumpain ang taong nagtitiwala sa tao. Kaya kayo, huwag kayo palataasa sa tao. Tulad ko, sa Diyos lang talaga ako maasa. At kay si Meta, hindi ko naman inaasahan yung gusto ko lang talaga na ano rin niya ako para ano ba tawag na? Monetize din niya ako para kung saan-saan ba makarating yung ano, yung aking upload, mga post, nire-reels. Dahil may matututunan naman talaga ang mga tao sa akin. Lalo na matatak sa isip nila na asya matuwa sa akin. Ay nako, masaya na ako noon. At saka simple ngayon, gusto ni Lord yung pinapalaganap ang kanyang salita. Yung mga kalooban niya, yan, gustong-gusto ni Lord. Hindi naghahangad na na marami akong viewers. Gusto ko rin, kasi gusto ko rin matutunan nila, may matutunan din sila na sa mga motivation ko. Kaya lang, ano ba yun, wala sa isip ko. Kaya lang, gusto ko rin talaga na si Sir Meta kasi puro invite sa akin eh. Puro pero hindi pa naman ako monetize. Pati nga sa star, di ba? Gusto ko magkaroon ng star date para mapadalang ko ng star yung mga lingkod din ng Diyos, di ba? Yung mga ano ba, sa gawain ng Diyos, di ba? Gustong-gusto ni Lord yung mapi-please natin sa Kanya, hindi lang tayo sa tao nagbibigay ng ano ba, pati sa Diyos natin, number 1 na siya ang napi-please sa ating mga ginagawa. Dahil siya naman talaga ang dapat na makitaan natin ng paggalaw, pagkilo sa araw-araw nating buhay. Kasi kapag malapit ka sa Diyos, yun, tip ko yun, pag malapit ka sa Diyos, malapit din sa iyo ang blessing. Di ba? Malapit din sa iyo ang lahat ng mabubuting bagay, hawak niya eh. Diba? Kahit si Sir Meta, hawak niya yan, yung mga tools na yan eh. Kung ayaw niya i-allow dyan eh, anong mangyayari sa atin? Di wala. Tapos ang libangan, no? Kasi ang pinagkakaabala natin, instrumento lang talaga ng Diyos yan, mga yan. Kaya doon tayo umasa. Kaya nga, nagre-release ako, nagpupos ako ng, gusto ko magganyan, magsalita. Kahit hirap ako magsalita, nakakalimutan ko yung mga dapat kong sabihin, at least, inaano ko pa rin, para sa ganun, may pakinabang man lang ako dito sa mundo. Na ako, nagpapatagdag ako na sa mga, pag-share o pagbabahagi ng mga kabutihan ng Diyos, mga sa kanyang salita, di ba? Nandiyan naman talaga ang Diyos makikilala nyo ang Diyos sa pamagitan ng pagkilala nyo rin sa Kanya, kung paano nyo siya kinilala, at kung ano ang pananampalataya mo, nangyayari yun. Kaya kung mananampalataya ka sa maliit na bagay din ang iyong pananampalataya. At yung maliit na bagay na yun, madalas hindi pa makaka-please kay Lord yun. Talagang gusto niya kasi lakihan natin pananampalataya sa ganun, para sa ganun, sa Kanya, para sa ganun mayroon siyang magandang gagawin, miracle, di ba? Kung maliit lang yung pananampalataya, bibigay ka. Kaya tulungan tayo ng Panginoon na makilala natin siya lubos. Lakihan niya yung pananampalataya natin sa Kanya. Paano tayo bibigyan ng malaking pananampalataya kung lagi nating iniiwan si Lord, o kung wala tayo laging oras sa Kanya? Ang malapit si Lord, para maging malapit sa iyo si Lord,
lagi kang may time sa kanya, lagi mo siyang kinakausap, lagi mo meron ka, nabibigyan mo siya ng kaluguran, ganun. Magiging malapit sa'yo si Lord. Para tayo din, di ba? Pag hindi natin nakikita, naririnig, o nababasa, o di natin nababasa yung yung mga kaibigan natin, yung mga ano, nakakalimutan natin sila, hindi ba? Nakakalimutan, nawawala sila sa isip natin. Yung mga nagla-like, ng mga nag-heart, lagi yan na naalala natin. Minsan, pinapanalangin pa nga natin sila. Oh, pagpalain mo rin po sila. Ang bait po nila, Lord. Ganun ba? Di ba? Kasi lagi natin na sila nakikita sa mga upload natin, sa reels natin, sa ano ba? Nagko-comment, nagla-like, nagpa-follow. Di ba? Di ba? Lagi mo sila maalala at lagi ka rin na ano, iniisip mo rin ano bang maganda ring ano sa kanila, di ba? Gusto mo rin sila mapasaya. Ganun talaga. Ganun, bigayan lang, ibig sabihin. Yung ngang hindi karapat dapat bigyan, sabi nila, bigyan pa eh. Di, lalo pa kaya yung mga nakakaalala lagi sa atin. Lagi natin nakikita sa mga post natin, sa mga reels natin, sa mga upload natin. Mabuhay kayong lahat, mga Jack. Kilala nyo ang mga sarili nyo. Bye-bye. God bless you all, mga ka-happy, madlang people. I love you all. Hey, ako happy, madlang people. Bye-bye.